Ito nga po pala mga kabrad, yung ating pamamaraan. Ito. So kahapon mga kabrad, ito, una na natin itong ginawa kahapon para tumigas. So mga kabrad, isa pong napakagandang umaga po sa atin lahat ngayon. Dahil tayo winalayo na naman tayo sa ating mga alagang manok, baboy, sa pabo natin. Hindi tayo makakapag-video or makakapag-share ng tungkol sa ating mga alaga. Pero ganun pa man, dahil nandito tayo ngayon sa construction, hindi pa rin tayo mawawalan na ma-share para makatulong tayo o makapagbigay tayo ng idea dun sa ating mga kabrad. Ngayon naman mga kabrad, na magiging topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano tayo gumawa ng group sa patwalk na magiging maayos yung kanto. Kasi importante, kahit anong bagay, basta simple at makinis, magandang tingnan. Meron minsan pagka gumawa ng isang bagay, maganda sa malayo, pero pag malapit, pangit. Ang sikreto lang naman mga kabrad, yung kinis ng gawa or sa kanto. Yan ay importante mga kabrad. Yan ay pakikita namin sa inyo mga kabrad kung paano gumawa ng group sa patwalk. Yan, tara mga kabrad, pakikita ko sa inyo ha. Ito nga po pala mga kabrad, yung ating pamamaraan. Ito. So kahapon mga kabrad, ito, una na natin itong ginawa kahapon para tumigas. Tapos ito mga kabrad, ito, kahapon din natin ito ginawa, binuhusan. Ngayon, dahil matigas na yung magkabilang gilid natin, kung mapapansin nyo, yung kanto na ito, yung matigas na, yan, diretso. Ayan mga kabrad, nakakanto na siya ng diretso. Ngayon, tatapalan natin ng ito, ng 3/4 ang kapal. O depende kung anong gusto niyo laki ng group. Ito kamukha na ito mga kabrad. Ito matigas na to. Tapos ito yung bago ngayon. Kaya ngayon pag tinanggal to, meron na siyang group na maayos. Hindi siya yung hindi yung kinakayod mga kabrad. Pangit yan. Ito kamukha na ito. Ayan, may kanto na yan. Ayan. Kaya pag tinanggal to, ito na lang yung iayos. Pero ito, hindi na madadamay dahil matigas na kahapon pa yan. Kamukha yan ito. Ngayon, simpleng pamamaraan mga kabrad na kung paano maggawa ng group sa patwalk. Ganon din mga kabrad sa wall. Kung gusto nyo ng magandang group, ito ganito ang diskarte mga kabrad. So ayan. Itong haspi. Ganito din sa flooring, meron tayong haspi. Para malinis tingnan, hindi rumble. Kung hindi tiles ang ikakabit, ito ang gagawin nyo. Haspi. Parang sa poste mga kabrad na kahapong inano natin. Ito, pakikita sa inyo poste. Ito yung natapos natin poste kahapon. Ayan. Makapansin nyo. Ayan. Naka-haspi rin mga kabrad yan. Yung ginawa nila Brad Aaron kahapon. Yun, yung sa poste na yun. Tsaka ito. Ayan. Ayan, makakita nyo mga kabrad. Ganito, magandang tingnan, malinis. Tsaka unang-una ito mga kabrad, siyempre, unang-una ang bintayan ng ganitong klaseng finish mga kabrad, matipid sa pintura. Sobrang tipid sa pintura yan mga kabrad, tapos kapit na kapit. Hindi nyo na kailangan lasunin, hindi na kailangan pang masilyahan. Yan na, rekta na mga kabrad.
Kahapon lang pinalitadahan to, pero ngayon pwede mo nang pinturahan kaagad. Hindi ka mukha ng makinis na ganito. Ito. Kailangan pang pasukahin, lalasunin, mamasilyahan, liha, masilya. Matagal ang proseso. So, ikukumpara natin sa ganitong pinis. Ito yung sa mga panlabas, mga kabrad. Sa labas natin ito ginagamit. Yung ganitong klase na pinis. Yan. Tapos, yun naman pagka sa loob tayo ng bahay, dahil ito naka-vertical, ito naman sa loob, mga kabrad, yung finish natin. Horizontal naman yan. Ganyan. Ayan mga kabrad. Basta sa loob ng bahay mga kabrad, ganito finish natin sa loob. Pero sa labas, pa-vertical tayo. Ganyan ang finish. Madalang tayo nagpi-finish ng yung makinis na ganito. Yan. Depende na lang siguro sa client kung gusto nila ng husky or ganito. Ito, mas matipid mga kabrad sa pintura. Yan. Mas matipid. Saka mas maganda. Tinan nyo. Ano? Yan ang husky finish. Ito mga kabrad, yung ganitong finish, sa amin lang nagsimula ito. Kung may makikita kayong ganyang finish, yan, nagmula sa amin yan. Yung husky, sa Kamanggagawa ko, kooperatiba yan. Kamanggagawa, ayan. Ang ginagamit mga kabrad nito na pang husky, gagamit ka ng rubber na rodela. Pakita mo yung rubber natin dyan, kaibigan. Ito. Para maging ganito mga kabrad, ang finish nyo, ang gagamitin nyo rodela is, yan, ito. Rubber, hatid sa inyo ng Milo. Hatid ng Milo energy. Ito mga kabrad, baka rodelahin kita. Ito mga kabrad, ang gamit dyan, yan, rubber. Tapos, irarap muna siya ng bistayan na ang size ng bistayan 1/4. O ngayon, pagka ngayon na bistay na, o napalitadahan na to, babarahin, kikinis, bubulihin, pagkabuli, padadapain or wawalisin muna para matanggal yung malalaking bato ng palitadang una. Ngayon, tapos papatungan natin ng pino. Anong gamit natin bistahin dito ng pampino? Pakita mo ulit. Pakita mo. Ito ang mga kabrad yung ginagamit naming bistayan para maging ganito. Ayan. Ganyan ka-smooth yung ating palitada. Kaya tip mga kabrad, pagka kayo magpapagawa ng bahay, gayahin nyo to. Sigurado masisiyahan kayo. Pangalawa, mas makakatipid. Matagal na panahon bago kayo makapagpa-repaint uli ng bahay dahil kapit na kapit. Ito ang size naman na bistayan sa pangalawa, yung pang-finish natin. Ito yon mga kabrad, ganyan size. Yan. Parang kulambo siya. Sa kulambo. Kung may kulambo kayo, pwede rin naman yung sa screen ng sa sliding door. Tama. Tama yan. Hatid sa inyo ng Milo. So ayan, nakita nyo mga kabrad yung klase ng pampinis natin ng binistay. Dalawang klaseng bistayan tayo meron, may 1/4 at saka yung ginagamit natin doon sa mga sliding door ng aluminum, ganyan. Sa aluminum yung ginagawang screen para sa lamok. Dito meron yata rito. Parang walang screen to. Ayun yung makikita nyo mga kabrad. Toto, yung screen na yan, nasa loob. Ayan. Yan yung ginagamit na pang-ibabaw. Pang-topping natin dito sa sa palitada para maging ganyan. Kasi pagka hindi pino, ang mangyayari na napakagas pang pangit. Pangit yan.
Saka siguraduhin nyo rin din mga kabrad na yung gagawa natin magaling. Kamukha ng mga maso natin na yan. Si Brad Aaron. Ayan. Saka si malupit din yan. Si leadman natin. Si ano. Paring Kulot. Para kang tatakbo ng konsyal ah. Saka siyempre, pag magagaling yung mason, magaling din yung labor. Oh. Eh, siyempre. Oh, di ba? Ayan, magaling yan. Abe, o tina, abe. Oh, yan. Pag magaling yung mga mason, tsaka yung nagpapalitada, parang si Marlon. Yan, Marlon yan. Oh. Marlon. Kaway, kaway. Peace out. Mga kabrad. So, ayan mga kabrad, yung mga technique, pamamaraan, para maging maayos at maganda yung inyong plastering at palitada. Ayan, kamukha niya mga kabrad. Oh. Dahil ito vertical, ganyan yung haspi natin dyan, mababa. Ito kamukha ng ginagawa ni Marlon na yan, yung papalitadahan. Vertical yan, parang ganito yan. Ayan. Loha! Ito si JB Boy. Ano ba yung grout? O ano? O, sige, yan. Tira, ano mo ng grout yung mga... Ano, para may contact yung ano natin. Todo mo na dyan. Sige, todo mo na dyan. Ano, todo. Yan, o. Dyan lang. Para... Kabila. Ano pa tira? O yan, sige, okay na. Sige, buhos na. Para ano tayo, break time pag ano. So ito mga kabrad yung technique para ay makikita nyo buo yung kanto ng ating groove dito sa ating patwalk. Ayan. Hinahagod ni Kulot yung bara para hindi manikit yung pagmeto, yung simento. Makikita nyo mga kabrad kung gaano kaganda yan. Yeah. So yun. Ayan mga kabrad, tingnan nyo na. Napakagandang, ayan si Paring. Yan mga kabrad, yan ang finish natin ng groove pagdating dito sa patwalk. Diba? Yan ang pagmasdan, no? Buo na ang kanto, pakinis. Yan mga kabrad, yan yung finish natin. Sana kahit papano meron kayo natutunan mga kabrad. So ayan mga kabrad, sana kahit paano may natutunan kayo sa ating simpleng pamamaraan ng paggawa ng groove sa patwalk. Yan, trabaho ni ano yan, ni Leadman Kulot. Si Boss Lot. Ayan. Tapos ito naman, ating tropa, ayan si Ane. Ran. Yan yung mga ating, sige mga kabrad, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.